magluto na punta. Oy, na-miss ko yung pagluluto sa vlog ko at sa pag-voice over. Na-miss nyo din ba yung boses ko mga ka-good vibes? Kasi alam ko talaga na-miss nyo eh. Walang char, di ba? Now you tell me, bakit nga ba? Kasi nga maganda ang boses ko, di ba? Salamat talaga sa 12k followers ko dahil 100 lang kayo na nanonood. At ito lang ang masasabi ko, ipagpatuloy nyo yan. Napaka-plastic nyo. Uy, ba't nagagalit? Pero anyway, dahil bitter ako ngayon, nagluluto ako ngayon ng ensaladang ampalaya. So bago ko muna simulan, babatiin ko muna kayo na isang magandang araw mga ka-good vibes. Lagi akong gumagawa ng ensaladang ampalaya. Dati hindi ko nilalagyan ng carrots, pero this time, lagyan natin ng carrots, i-level up natin ng konti. Lagyan natin ng maraming kamatis. Pag ako ang gumagawa ng ensaladang ampalaya o nagluluto ng ampalaya, hindi ko na siya hinuhugasan pa ng asin para lang matanggal yung pait. Dahil yun talaga ang gusto ko ng lasa niya ng ampalaya. Yung iba kasi hinuhugasan talaga nila ng asin para daw matanggal yung pait. Anong sense ng ampalaya kung tatanggalan nyo pa ng pait? Doon nga siya masarap eh. Pero kung napapaitan talaga kayo, edi wag na kayong magluto at kumain. Dali-dali, ginagawa yung complicated ng mga bagay-bagay. Ginagalit nyo na naman ako eh. Basta ako, doon ako nasasarapan sa pait niya. Parang buhay ko lang din, kahit ang pait-pait niya, lumalaban pa rin ako, di ba? Ang saya. Ayan na, tapos na ako sa ensaladang ampalaya. Tatikman na natin. Sarap, yummy. Very good, nice. Naman nating putahe ay tinulang isda. Di na to mapait, malangsa na lang. Kala na muna natin to ng kaliskis at hasang. Ito talaga ang kailangan hugasan ng asin para mawala ang langsa. At bukod doon, lagyan pa natin ng tanglad at sibuyas dahon. Para bumango at tuluyan mawala ang langsa. Di katulad ng kausap ko nung isang gabi, ang layo-layo niya pa lang, amoy na amoy ko na ang langsa ng ugali at pagkatao niya. Matatapos talaga tong video na to na may galit at puot. Siyempre, charot lang. Good vibes lang tayo dito. Sabi nga ni Vice Ganda, GV lang. Focus na tayo ulit sa niluluto ko. Nilagay ko na nga pala yung pampalasa, pampawala ng langsa. At hinanda ko naman ngayon, ang next na lulutuin ko, ang pinakamahirap na lutuin, yung pagprito ng isda. Alam nyo na kung bakit yan ang pinakamahirap na lutuin dahil ang talsik ng mantika is struggle talaga. Pinakuluan ko ng ibang ingredients ng tulang isda, inihimay ko na ang mga lunggay, na isa din sa ayaw kong gawin dahil napakabusisi. Pero meron din talaga akong kakilalang tao na ang sinop ng paghihimay nila sa malunggay kasi gusto nila isa-isahin pa nila yung dahon ng malunggay. Next year ka pa magluluto? Anyway, dahil malapit na ako matapos magluto, handa ko na muna, linisin ko na muna ang lamisa. Handa, linisin, bahala na, nagkarambol-rambol na. At kinuha ko na rin ang pinalamig kong ensaladang ampalaya. At nilagay ko nga itong mga isda na ubod ng sariwa, parang ako. Huy. Bakit? May magreklamo. Vlog ko naman to ah. Ang sunod naman na nilagay ko, malunggay, naninakaw ko galing pa sa kapitbahay. Alugbate na galing kay ating kapitbahay. Diba? Sariwa na, nakatipid ka pa. Dahil luto na, tikiman time ulit. Okay ba? At ito na nga ang huling lulutuin ko, yung sinasabi ko kanina na struggle is life. Ay mali, talsik is struggle pala. Dali, pero mahirap. Explain ko pa ba kung bakit? Explain ko pa rin. Madali lang kasi nga mantika lang naman ilalagay tapos sunod is isda na. Mahirap kasi nga yung mantika tumatalsik. Gets nyo na. Parang hindi kayo nag-grade 2. Ayan na, tapos na ako magluto. Pero bago kami kakain, magbigay muna ako ng ulam sa kapitbahay dahil sila yung nagbigay ng ampalaya. Pinapasuyo nila sa akin gumawa ng ensaladang ampalaya dahil masarap daw ako gumawa nito. Ay, ambot sa inyo. Siya, ako'y kakain na. Shasha Padilla. Hanggang dito na lang mga ka-good vibes. Sa uulitin. Maraming salamat. Yummy. Bye-bye.